si Martina El Shapo, ang student din sa SPED. Kasi ang SPED ay lagi matuto. Kaya matuto tayo kasama ako. Ako ang maggagabay sa iyo habang sa iyong panahon ng pag-aaral. Kung ikaw ay SPED, matututo ka dito sa episode. Ano nga ba ang ating papag-aralan? Educations sa pagkakatuto 4. Unang markahan. Ano ba ang lesson natin? Module 1, lakas ng loob ko galing sa pamilya ko. Layunin, nakapagsasabi ng katotohanan anumang ang maging bunga nito. Ibig sabihin, kaya kailangan mong magsabi ng totoo kahit anumang mangyari o anumang dahilan kasi para makatiwalaan ka. Pero bago tayo magpatuloy, mga bata, meron akong hinandang ilang mga katanungan dito na makikita natin kung ano na ang kaalaman mo sa aralin ng module na ito. So ngayon, subukin natin panuto iguhit ang masayang muka sapat lang kapag ang tinutukoy sa bawat bilang ay wastong paraan ng pagpapakita ng lakas loob at katabatan at malungkot ng muka kapag mali. Number 1, ang pagsasabi ng katotohanan ay nagpagpapakita ng lakas ng loob. Number 2, sinasagawa ko palagi ang aking mga kaklase. Number 3, tumatahimik lamang ako kahit alam ko ang sagot sa tanong. Number 4, nagsasalita po ako sa harap ng klase upang ipaliwanag ang aking saloobin tungkol sa aming aralin. Number 5, tinatago ko ang aking mga kakayahan dahil ako'y nahihiya. Okay, number 1, happy face or sad face? Tama mga SPED, happy face. Number 2, sinasagawan ko palagi ang aking mga kaklase. Tama ba yun o mali? Happy face or sad face? Tama mga batang SPED, ang aking sagot at ang iyong sagot ay parang sad face kasi maling sinisigawan mo ang mga kaklase mo. Number 3, tumatahimik lamang ako kahit alam ko ang sagot sa tanong. Tama mga bata, sad face. Kasi kung ganun ang ugali mo, hindi ka makaka-grades. Ang recitation ay mahalaga sa grades nyo. So number 4, nagsasalita po ako sa harap ng klase upang ipaliwanag ang aking saloobin tungkol sa aming aralin. Happy face or sad face? Tama, happy face. Kasi para maunawaan mo at ang kaklase mo ang mga aralin at pwede mong ipakita ang mga talento mo para masanay ka. Number 5, tinatago ko ang aking mga kakayahan dahil ako'y nahihiya. Sad face or happy face? Kung ganon, good job! It's sad face kasi minsan pwede mong itago pero kailangan hindi mo taguin kasi hindi yun tama. Hindi yun tama. Alam niyo bakit? Kasi para malaman ng mga iba ang ganda ng kakayahan nyo. Kasi kahit tayong SPED ay laging may kakayahan na may maganda.
Okay, next, kailangan natin mag-unawa ng ating istorya. Ang istorya ko sa inyo ay si Jack and Jill. Si Jack and Jill ay naglalaro sa kanilang aso. Lagi silang masaya. Pero, nabasag ni Jill ang baso ang paboritong baso ng kanyang nanay. Natakot siya, kaya sabi daw niya, mapapagalitan ko ako. Jack, tulungin mo naman ako. Sabi ni Jill. Sabi naman ni Jack, hindi. Tutulungan kita kasi kailangan mong sabihin ang totoo kahit mapagalitan ka pa. Kaya, nung dumating na si nanay, si Jill ay nagmano muna. Sabi niya, Nay, sorry po, nabasag ko po ang paborito niyong baso. Sorry na po. Naghihingi po ako ng patawad. Pero, sa halip ng mapagalitan si Jill, ang sabi ng nanay, okay lang, Jill, at masaya naman ako kasi nagsabi ka ng totoo at umamin ka sa akin. Kaya ikaw ay makakapatiwalaan. Kaya ikaw ay may reward sa akin. Pero wag mo nang gawin ulit. At sa labas ka na lang maglaro para wala ng aksidente. Okay, sa story na binigay ko sa inyo, anong nalaman nyo? Oo, ang nalaman nyo ay pagsasabi ng katotohanan. Kasi kapag nagsasabi ka ng katotohanan, mapapagtiwalaan ka, at kapag ikaw ay nagsisinungaling, kapag ginawa mo na ng maraming paulit-ulit, pero kapag isang time ka lang nagsabi ng totoo, hindi ka na papagtiwalain. Kasi alam nyo bakit? Magaling. Kasi akala nila nagsisinungaling ka kasi paulit-ulit mong ginagawa ang pagsisinungaling. Kaya ito ang ESV4 Quarter 1 Week 1. Tayong batang SPED ay laging magaling matuto. Bye-bye! Paalam!